May boses ka pero natatakot kang magsalita. Para kang nasasakal kahit wala namang humahawak. Tahimik ka, hindi dahil gusto mo, kundi dahil tinatalo ka ng sarili mong utak. Social fear ang tawag dyan. Bagay na ginagawa ng utak mo para protektahan ka sa panganib na hindi totoo. Niloloko at nilalabanan ka ng sarili mong utak upang hindi mo magawa ang mga bagay na gusto mo dahil sa takot na ilusyon lang pala. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ba ang social fear at kung paano nito sinisira ang potensyal mo sa lahat ng bagay. Kung handa ka na, don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Kapag sinabing social fear, ito ang takot na nakakabit sa social identity mo bilang individual. Gaya ng rejection, panghuhusga ng tao, pagmamaltrato, takot na hindi katanggapin ng karamihan, at iba't ibang uri ng kahihiyan sa sarili. Ito ang takot na hindi nakakabit sa physical na panganib, kundi nakakabit sa social identity at status mo bilang isang tao. Ang social fear ay isang uri ng takot na may kinalaman sa pakikisalamuha sa ibang tao. Hindi ito simpleng hiya lang, mas malalim ito, mas tahimik at madalas hindi napapansin. Maaring maramdaman ito sa simpleng paglapit sa ibang tao, kakilala mo man o hindi, pagsasalita sa harap ng mga tao, o kahit sa pakiramdam na parang hinuhusgahan ka kahit wala namang sinasabi talaga sa iyo. Pero saan nga ba ito nanggagaling at bakit parang ang hirap nitong kontrolin? Nagmula ito nung panahon pa ng mga sinaunang tao. Ang mga tao noon, grupo-grupo yan, tribo kung tawagin. May kanya-kanya silang batas o social rules para tanggapin ka sa isang tribo at upang hindi ka mapalayas. Dahil noong unang panahon, kapag tinanggap ka sa isang tribo, ibig sabihin niyan ay may proteksyon, pagkain at matitirahan ka. At kapag nireject ka naman, ibig sabihin niyan mamumuhay ka ng mag-isa. At mahirap yan noong unang panahon dahil ang panganib ay palaging nasa tabi mo lang, wala kang proteksyon. Kaya naman, sa pagtagal ng panahon, na-develop din ang instinct natin na huwag gumawa ng mga bagay na magiging sanhi ng kahihiyan, rejection, disapproval at iba pang bagay na hindi magiging kaaya-aya sa mata ng ibang tao. At dyan isinilang ang tinatawag nating social fear. Dahil nga noong unang panahon, ang pagtanggap sa iyo sa isang tribo ay nangangahulugang ligtas at masaganang pamumuhay. Ibig sabihin, kailangan mong sumunod sa kung ano ang patakaran sa loob ng tribo na iyon. Diyan isinilang ang social fear o ang takot na makagawa ng mga bagay na magdudulot sa iyo na mapalayas ka sa tribo na kinabibilangan mo. At ang takot na yan ay nagpasapasa na sa bawat lahi, magpasa hanggang ngayon ay daladala na ng lahat ng tao. Ilan sa mga halimbawa ng social fear ay ang pinaka-common, fear of public speaking. Maraming tao ang natatakot magsalita sa harap ng publiko dahil sa fear of judgment. Natatakot sila na baka magmukha silang katawa-tawa at hindi magustuhan ng mga nakikinig sa kanila. Kaya kahit wala namang totoong panganib, labis-labis na ang kaba nila. Fear of judgment. Isa rin ito sa pinaka-common na halimbawa na halos lahat ng tao ay nakaranas na. Ang takot na baka husgahan ka ng ibang tao
base sa kung ano ang nakikita nila sa'yo o naririnig. Kaya madalas, ang taong may ganitong takot ay mga taong naging people pleaser na sa buong buhay nila. Fear of being criticized. Karamihan sa Pilipino ay may ganitong ugali. Takot sila na itama ng ibang tao. Kapag itinatama sila ng ibang tao, ang tingin nila dito ay kayabangan o pagmamataas. Kaya sila takot na itama ay dahil nakikita nila ito bilang pangmamaliit at hindi oportunidad na lumago o matuto. Imbis na gamitin nila ito para mag-improve, manliliit ang tingin nila sa sarili dahil sa bulok at marupok nilang ego. Fear of rejection. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang torpe pagdating sa babae. Natatakot sila na ma-reject, kaya ang nangyayari, walang nangyayari. Hindi lang yan sa romantikong usapan. Kasama na rin dyan ang mga oportunidad na natatakot tayong i-grab minsan dahil baka maging rejection lang yun sa atin. Kaya ang nangyayari, wala na namang nangyayari. Fear of making mistakes. Maraming tao rin ang takot na takot magkamali to the point na hindi na lang sila kikibo at pababayaan na lang ang isang bagay. Natatakot sila dahil baka husgahan sila ng ibang tao dahil sa mga mali nila. Natatakot sila sa sasabihin ng iba. Kaya imbis na gawin nila ang isang bagay, hindi na lang nila gagawin dahil sa takot na husgahan sila ng mundo. Isang produkto ng social fear ay ang tinatawag na FOMO o Fear of Missing Out. Ito ay ang pakiramdam na may nangyayaring masaya, maganda o mahalaga sa labas ng iyong kasalukuyang karanasan at hindi ka kasali doon. Madalas itong nararamdaman kapag nakakakita ka ng mga posts sa social media ng mga taong nagkakasayahan, nagtatagumpay o nakakaranas ng mga bagay na gusto mo ring maranasan. Para itong pinaghalo-halong inggit, kaba at pressure na baka naiiwan ka o may kulang sa buhay mo. Kaya mapapansin mo, karamihan ng tao ngayon gagawin ang lahat para lang masabing significant o mahalaga sila. Para lang patunayan sa tao na nagmamatter sila, na may bilang sila sa society. Kasi takot silang mapag-iwanan ng tinatawag nilang mundo. Kaya yung iba, pati dignidad, tinatapon na nila para lang maramdaman nilang kabilang sila o belong. Nakakalungkot, hindi ba? Ganyan ang naging ebolusyon ng social fear sa modernong panahon ngayon. Social fear is the fear of not belonging. Kapag naging dependent ka sa system at sa mga taong namumuhay rito, hindi mawawala ang social fear mo dahil hindi na tayo nakatira sa basta tribo lang. Nakatira na tayo sa isang system at ang mga taong naninirahan dito, sunod-sunuran yan. Sunod-sunuran yan sa mga trend na para bang obligado silang sumabay sa kung anong uso. Kaya nga naimbento ang salitang fear of missing out dahil na-brainwash na nila ang mga tao na kapag hindi ka nakasabay sa uso, mapag-iiwanan ka. Kaya nga pati ang self-improvement ay binabash nila. Sinasabi nila na boring daw, na wala ka na daw social life, na mamamatay ka rin daw. Bakit hindi ka na lang mag-enjoy? Kung wala kang awareness sa mga bagay na yan, matatakot kang kumawala sa sistema dahil magiging alipin ka sa judgment ng mga taong ito. At ito ang isang practical na solusyon para dyan. Gumawa ka ng maraming pera to the point na kaya mo nang mag-walk out sa mga sitwasyon na hindi mo gusto. Unawain mo yan. Ngayon may itatanong lang ako sa iyo. May sitwasyon ba sa buhay mo kung saan naging biktima ka ng social fear ngunit nalampasan mo ito?
Maaari mo itong ibahagi sa comment section upang magsilbing inspirasyon sa mga taong nakakaranas ng social fear. And don't forget to like and subscribe kung nag-enjoy ka sa topic na ito. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita.